10 reps lang. 1 set lang. Pabigay ako, bossing. Pabigay ako. Pabigay lang, tapos okay na. Tapos lang? Oo, tapos okay na. 1, 2, 3. Okay na. Thank you. Ganyan eh. Ha? Magaan sa'yo. Ano yun? Hindi, okay lang, okay lang. Tapos okay na, magkaangat. 1, 2. Okay na, okay na, okay na. Okay na, okay na. Hindi, okay na, okay na. Bigat. Thank you. Thank you, thank you. Fuck you. Let's go, guys! Let's go! Easy! Easy! That's one! Yeah! Ah, fuck. Ah! Woo! Overshoot na yun eh, pag nag-200 na eh. Let's go! That's one. Up! That's one. Good. It's 2. It's 1. So, ayun na mga bakcho. Basta, recap lang tayo sa nangyaring max out. So, yung max out ko is sinabay ko ng deadbeat party namin. So, ng deadbeat party kami. At the same time, nag-max out ako ng SBD. So, actually, ang pinakamagandang nangyari is yung squat lang. Bench deadlift. Medyo So, ito na si squat natin. So, ang plano talaga is around 217 to 20 kg. So, yung warm-up ko is from like 71, 170. So, I decided, I'm actually thinking ito 200 ko, pero nagpa-consult ako sa ka-team ko. Shoutout sa setting. 190 muna ako. Since hindi ko pa nagagawa yung big jump na like 170, like 30 kg jump sa squat ng from 170 to 200. So since di ko pa nagagawa yun, hindi ko ginawa. So ni-recommend niya is
190 muna bago mag-10. 190 felt good. Nag-decide na talaga ako na hindi ako dadaan ng 200 kasi ginawa ko na yun ginawa ko na siya. So, para 190 PR agad diretso since I'm actually a lifter. Definitely conserve my energy. So, kung nakikita nyo naman lahat, yung mga kadalasan ng mga warm-ups ko is sobrang lalaki ng jump kasi as much as possible sino-shorten ko yung warm-up ko kasi mabilis ako mapagod, mabilis ako madrain, mabilis ako mangalay. And since SBD yun, minaximize ko yung warm-up ko. So, from 70, 120, 170, 190, then 210. 210 medyo munti ka na ako ma-out of balance doon kasi may mali ako doon. Yung walk-out ko is minadali ko. So, pag walk-out ko, medyo pumaling tong left knees ko ako napapansin. Tapos, medyo gumanon ako na out of balance ko. What I could have done better is walk out na pagka-unrock mo, hintayin mo lang muna mag-stabilize yung bar sa likod mo, then saka ka mag-walk out ng one step at a time. So, hindi ko siya nagawa. Actually, ginawa ko parang bigger tawag dito, walk out which is mali, wrong. So, yun yung pinaka-technical side na error na nagawa ko sa 210 squat. Pero anyways, na-maintain ko naman yung composure ko since napakaraming tao nung time na yun. Shoutout sa JXB at saka syempre RPE. Shoutout sa inyo. Sa lahat ng pumunta ng araw na yun. Actually, it felt for me, since first time ko napatong yun sa likod ko, nagulat ako. I mean, hindi naman siya nagulat. Siyempre, first time ko napatong yung 210 kg sa likod ko. So, awkwardness ba? Pero yung nag-squat ako, na-maintain ko naman yung technique all the way down, all the way up. So, napasok naman natin yun. Para sa akin, nasa RPE 8 yun to 9. Or, basta 8. Feeling ko 8 yun. Pero based sa speed sa akin sa pakiramdam ko, like RPE 8 to 9 roughly. Since first time ko pangalang ginawa siya. Pero sa base sa speed, para siyang may sticking point ako. Ewan ko kung dahil lang sa first time ko napatong sa likod ko. Anything. I mean, or like technical problems, etc. Pero after ng squat na yon, sinabi sa akin ng mga tropa nung time na yun is mag-go ako ng 220. Pero I decided not to. Alam kong nasa akin yung araw na yon since mabilis. Hindi naman mabagal yung 210 ko. Hindi naman siya grinder. So, kaya ko pa. Mataas ang chance na makuha ko yung 220 that day. Pero I decided not to since di naman tayo magko-competition. So, hindi naman tayo nagmamadali. So, may araw para doon. Pero alam ko sarili ko na nasa akin na yung 220. Pero ayoko lang siyang gawin kasi nga, I don't know, for some reason, since nasa utak ko, hindi ako nagmamadali. Mas magagawa ko yun ng better in terms of speed sa specific day kung kailan man yun. Pero not that day. At the same time, medyo rin ako eh. Recovery-wise, hindi ako confident dun sa time na yun kasi nga medyo fucked up yung tulog ko din. Pero anyways, move on tayo. Goods naman yung squat. Pinaka-good. I don't know. I haven't failed my squat like kasi ang last ko, tinignan ko kasi parang ang last max out ko ng squat ng around 69 kg body weight pa ako is 180 kg. Grinder siya. From that time wala pa akong nafe-fail na squat ever since no time na yun. Almost 10 months I haven't failed any squat. Tapos, I don't know, medyo siguro nagiging conservative ako sa squat ko since yun nga yung parang sinasanay kong maging conservative sa squat ko since sa competition day, yun yung pinakaunang lift. Since yun yung pinakaunang lift, mataas ang chances na mabam out ka kung medyo aggressive ka sa squat. So, as much as possible, training pa lang, halos wala kang ma-fail sa squat mo para come to meet day, madadala mo siya. Man. Sobrang satisfying ng 210 kg na yun. Moving forward sa bench press, ito na naman. Bench press, medyo although yung 100 kg ko na touch and go, gumalaw ng mabilis pero again, touch and go yun. Hindi ako proud doon. Kaya hindi ko siya, actually, pinost ko siya pero parang hindi ko siya pinost na PR, ayun doon. Kung napapansin nyo sa IG, hindi talaga ako nagpo-post ng bench press, kasi hindi ko siya maipagmalaki since poverty bench presser nga ako. Pero dadating din tayo dyan. Kung mag-alala, dadating din tayo dyan. Pero anyways, bench press ko, na nangyari, ang plan is to hit 107 or 105. Kaso nga lang, nung 100 kg ko,
Nag-cramps na naman. Actually, 95 o 90 pa lang ata yun, nagka-cramps. Ay, o parang 90 nag-cramps na. So, nung 100 kg, nag-cramps. Tapos, nung nag-try ako ng 105 ata yun, o 102 ba yun? Tapos, hindi ko na naangat kasi nga, yung nandito ako, nag-cramps na siya. So, hindi ko na siya ma-push. I don't know, maybe sa leg drive ko, hindi ako nakagamit ng leg drive. Sobrang arch ko. Pero, na-fix naman natin yun. Na-fix na naman natin kasi after nung max out namin, like 5 days after, finix ko siya, although na-hit ko yung 97.5 ng malinis, ng walang sumasakit. Nagpaalam naman ako sa coach ko na ayusin ko lang, linisin ko lang, na walang mananakit, walang pagka-cramps. Nagawa ko naman siya, so alam ko na kung anong dapat gawin. Stance ko sa paa ko, sa leg drive ko, na-clear ko naman na yun. Then sa deadlift, man, I'm not really proud of it because hindi ako nag-PR technically. Actually, nangyari yung nangyari before, which is mas mabilis. RPE wise, mas mabilis yung 240 kg ko. Pero, again, it happened again. Sa lockout na naman tayo nagkatalo. Nagkamali na naman ako sa I don't know, maybe foot positioning, mas sobrang lapit ko sa bar. Anyway, I'll figure it out sa training. Hindi ako nag-PR sa deadlift. 240 kg, alanganin yung lockout niya. Actually, hindi talaga siya lockout talaga. As in, lockout. And, although, medyo mabilis siya kaysa 240 kg ko dati. Pero, I'm not proud of it. Then, I decided to go 250. Hindi na umangat. Ano na din ako din, fried na rin ako din kasi nga, nung time na yun, grabe yung hype. Wild as in wild. Buti nga hindi kami nareklamo. Kasi dito sa RPE, wala kaming kapitbahay. I mean, may kapitbahay kami pero one block. I mean, may bakanting lote tapos kapitbahay. May bakanting lote kapitbahay. Nakikiling katabing bahay na magreklamo. Pero soon, hinahantay ko na magkaroon ng bahay dun sa gilid namin para mareklamo na kami. Pero yung sobrang wild nun, ang ingay, grabe. Sobrang wild yung hype, grabe. Ewan, parang alam mo yung kung ako yung ordinaryong tao, hindi siya yung ingay hindi siya makatarungan. Promise. Pero anyways, ang saya. Pero yun nga, nag-hype kami each other. So, ayun. Siguro naubos din yung ano ko doon. Na-drain din yung ano ko. Na-drain din. I don't know. Maybe excuse ko lang. Pero hindi ko pa rin na-hit yung 250. Planning, actually, ang plan that day is malinis sa 240, then kahit grinder sa 250. Which is hindi ko nagawa. 250 medyo lockout 250 hindi ko na naangat, drain na yung parang fatigue na siya. Yun. So, total 550. So, which is PR pa rin kasi progression ko is from last time ko around 69 kg body weight. Parang 480 kg ata yun. Then, nung nag-up ako ng timbang below mid-70s, parang parang 530. Then, 2 months after, 540 kg, then 2 months after, 550, which is yung last max na. So, in terms of PR progression, goods naman siya in a span of ilang months from 480 at a 69 kg body weight to 550 at 80 kg body weight. So, yung ibig sabihin lang yun, mas goods ako sa weight na to. So, again, tuloy pa rin yung mission natin na makuha yung 300 kg regardless kung anong body weight. Kung kakailangan ko mapunta sa 90, 100 kg, all goods lang sa akin. Basta madali ko yung 300 kg body weight. Best case scenario, madali ko yung 300 kg body weight ng mid-80s. Kasi as of the moment, 80 kg morning weight, 81, 82 walking weight ako ngayon. So, alam kong puro tubig to. Big fat yung laman. Yung nag-gain ko. Although, muscle, possible. Pero, it's... to be honest, hindi ako naging lean. Hindi lean yung pag-gain ng weight ko ngayon. Pero anyways, tuloy pa rin 300 kg deadlift mission. So, stay tuned lang. So, yun nga mga chong. Maraming salamat sa mga grabe ta. Compared dun sa nag-pre-order before ng Black, mas marami yung nag-pre-order nito. So, marirelease tong video na to parang this November. Marirelease tong video na to November 28. So, last
ang end ng pre-order is December 4 kasi ma-release to within that week. So first week ng December ko i-release to. I-deliver ko rin sa first week ng December yung mga nag-pre-order, which is maraming salamat sa inyo. So pag na-release yung video ito, pwede pa kayo mag-pre-order, message nyo lang yung RPE page para makuha yung order niyo. I mean, malista ko yung order niyo. So, ayun. So, available to. Ang suot ko ngayon is medium and I'm 80 kg, 5'7". So, meron pang green nito, army green. So, to always this release. So, hanggang December 4. Ang mga mag-pre-order until December 4, lahat ng nag-pre-order until December 4 will have a chance to win 3 winners of 3-day pass, 3-day gym pass, 1 winner ng shirt for the next. For example, nanalo siya, yung tao na yun, makakuha siya ng libreng RPE competition shirt next release. Actually, ano na to eh, third week ng new block, pivot block to, so technically medyo away tayo sa competition lift. So meron tayong SSB ngayon, at the same time meron ng touch and go with an RPE 8.5 to 9 ata ng competition bench press. Hopefully madali ko yung 100 to 102 kg na touch and go bench press, pero depende pa rin kung anong pakiramdam ko mamaya. Hopefully maging maayos. Then yun lang mga chong, tayo sa taas. Let's go. Good. Up. Good. Good. Up. Bilis lang. Up. Nice. Ganun lang. Yan. Go, ganun lang. Madali. Nice. Mas na-control na yun kaysa kanina. Hindi ko mapapadali sa mga guys. Maji. Good. Parang 9.5. Oh, yun lang. 9.5 to 9. Oh, yun lang.